The reason why we are called Christians, from the word Christ, meaning followers of Christ, ginagaya si Kristo. Nakikita ang buhay kay Kristo. Yung iba naman, tinatawag nila Kristiyano sila, pero hindi makita sa buhay nila, hindi makita sa pag-attend dito. hindi nakikita sa pagtulong dito. Huwag yung tawagin ng Kristiyano kayo, pero lagi naman kayong wala. O di kaya, ang lulutong nyo pa rin magmura, o di kaya, ang lulutong nyo pa rin magsalita ng hindi maganda sa kapwa. That is not the mark of Christians. Huwag nyo sabihin, estudyante kayo, pero wala naman kayong uniforme at di naman kayo pumapasok. Hindi estudyante yun, bulakbol yun. The same way with the Christians. Huwag nyo sabihin, mga pulis kayo, wala naman kayong tsapa. Wala naman kayong uniforme. At di naman kayo nagre-report. Di kayo pulis. Pulis-pulisan, nangungotong. Marami ganyan ng Kristiyano. Nagsabi ng Kristiyano pero hindi makita sa buhay. No? There are several reasons bakit sila narito, bakit sila nagkikristiyano-kristyanuhan. No? Pero there is one thing na talagang makikita sa inyong kayo'y Kristiyano. And that those are the marks of Christians. So hindi lamang sa mga kabaitan nyo, dapat ito'y nakikita sa bunga nyo, sa motibo nyo, sa ipag-usap nyo. Purihin ang Panginoon. So, there must be a mark. Okay? Kaya makikita niyo sa mga members natin, ano? Alam niyo, ang Diablo may mark din sila eh. Kaya yung mga taong, meron akong kilala na talagang pati nanay nila, pati nagpalaki sa kanila, kinakalaban. Mukhang pera. Ang buhay niya nasa pera. Lahat, wala siyang kaibigan talaga. Ang pangit ng ugali. Diba sabi yung demonyo talaga itong taong to? Kasi may mark na siya eh. Nakatakot. Pero hindi naman natin masasabi, baka magbago din, ano? Pero yun yung mga mark ng kademonyo, ha? Naman sabi yung demonyo talaga, no? Pangit ng ugali. Bihira. Lahat gusto kanya. Kaya kaya masabi mong demonyo, kasi nga, yung mark ng demonyo nasa kanya eh. Alam niyo yung salitang demonyo? Ano yan eh? Ano yan? Metaphor yan. Para kang demonyo. Yan. Kasi nasa iyong katangian ang pagiging demonyo. Huwag tayo matawag na gano'n, no? Dapat makita tayo talagang Kristiyano. We are professed Christian. It must be seen in our life. Okay. At yun din sinabi ni Jesus, kung talagang mga tagasunod kayo, ha, magmahalan kayo sa isa't isa. Yun daw ang mark. Para makita kayo mga Kristiyano, magmahalan kayo sa isa't isa. Huwag kayong mag-backbiting, huwag kayong magkagatan, huwag kayong magsaksaan sa likod. Hindi maganda yon. Sinisira niyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At meron pa nga, umaattend sa malaking church, ang galing pa kumanta, ang galing mag-share. Yung pala swindler, oh. Swindler. Pag nakuha niya ng mga loob, hininga ng mga donation, mawala na sa church, wala na. Yun ang mga mark ng kademonyo. Ano? Mga mark nila yun eh. Kaya may mga fake. Hindi lang news ang fake. Personality fake din. Mark is fake din. Huwag tayong maging peke sa sarili natin. Maging tapat kayo sa Panginoon, sa inyong kaluluwa, at sa ibang tao. Maging honest kayo. May nakakatakot magsinungaling. Nakakatakot magkunwari. Wala kayong patutunguhan yan. Kaya at the very start, dapat ipakita nyo na kung sino talaga kayo. At tutulungan kayo ng Panginoon. Itataas kayo ng Panginoon. Huwag kayong mahihiya. Hindi ko nahihiya na minsan may dumalaw sa akin yung palay. Yung toilet namin, dumi. Merong umebak na hindi nagbuhos. No? Pero magagawa ko. May mga tao sa akin na hindi. Ayoko nagturo kung sino hindi marunong magbuhos. Siyang hiya talaga ako. No? Pero okay lang, sige. Hindi rin ako nagmamalaki sa mga na-achieve ko. I don't like to tell about it. Kasi hindi akin lahat yan. Sa Panginoon yan. At kung anong nakakahiya sa akin, no, sinasabi ko, yun ako pipilitin kong baguhin. No?
Kung makalat ako kumain, okay lang. Natural lang makalat ako kumain eh, no? Walisin ko na lang mamaya. Eh, natural yun eh. Pero babaguhin ko na, kaya naman eh. Huwag kayong magkunwari na meron kayo. Huwag kayong magkunwari na kunwari Kristiyano. Huwag kayong maganda sa salita, pero pagtalikod, hindi man lang makita sa katotohanan. Pati sa mga comment nyo sa mga social media, ha? Huwag kayong magpakita na kayo ay hindi Kristiyano. We should be apolitical, meaning wala tayong kinakampihan. Kahit kampi ko si Sara Duterte, hindi ko pinakita na kampi ko si Sara Duterte sa comment. Hindi ako mo-comment. Ayoko. Pero kung tayo-tayo lang sabihin ko. Pero against si Sara Duterte, huwag niyo mamurahin yung mga malasot Sara Duterte. Hindi yan ang mark ng ating yan, ang hindi mark ng Kristiyano yan. Alisin natin ang politika, there is separation of church and state. Sa atin, ang kakampi lang talaga natin, ang pinakita natin, kung sino si Jesus. Hindi kung sino ang ating kandidato. Be careful. It shows who you are. Kaya ingat pa kayo sa mga komento. Kaya ako hindi madalas magkomento eh, kahit sa mga sa mga comment sa GC. Hindi ako nagko-komento kasi baka magkamali ako eh. Pero may comment ako sa GC ng mga classmates namin. Doon talaga nakipagbalitaktakan ako. Dinipensa ako ang kalooban ng Diyos. Sabihin pa naman niya na hindi totoo ang kasal. Hindi naman ang institute ang kasal. In-explain ko sa kanya. Eh, hindi siya kasi nagbabasa ng Bible. Doon talagang dinipensa ko ang salita ng Diyos. Kako, yan nga ang kauna-unahan eh. In the Garden of Eden, nagkasalan Diyos. Eh, nung kasi wala. Yun lang ang sinabi ng lalaki na, ikaw ang aking laman at buto ng aking buto. Vow yun at sentro ng kasal kasi vow. Vow ang sentro, kaya may sing-sing. Expression lang yun. Eh nung kasi wala pang event place doon. Wala pang church. Kaya doon lang sa Garden of Eden at simple lang. Yung word na binasbasan, kasal yun. Sabi ko gano'n. Dami namin pinag-ano. Tuwa yung mga classmates ko. Kami, nag-argumento. Hanggang magalit na sa akin, sinungaling ka. Eh bakla yata yung taong yan. Tapos binigay ko yung mga verses. Kasi ang purpose ko doon, to defend the Word of God. Malalason yung mga classmates ko sa kamalian niya sa kasinungalingan niya Yun lang natatandaan ko, nag-comment ako. Kasi I want to defend the Word of God. Okay? At meron pa, tungkol sa komento, tungkol sa creation, yon. Pero when it comes to politics, dapat zero kayo dyan, ha? Hello? Huwag kayo magkokomento. May mga word pang tanga, may mga word pang... Hindi maganda yun. It's not a reflection. It's not a mark of a Christian. Tisin nyo na lang yung salubin nyo tungkol sa mga kandidato natin. Huwag na kayo makisaw-saw. Okay. Now, the primary mark sa atin, spiritually, we are transformed already. Kaya nga, we are born again. Okay? Spiritually, the first is, may transformation tayo. Hindi man nakikita, hindi pa ito obvious. Pero in you, in your relationship, and in your faith, sa inyo sa gusto talaga, may binago sa inyo ang Panginoon. Spiritual transformation. Okay, kayo magbago na rin. Makinig naman kayo. Sabi ko na yung pinaka-first line, spiritual transformation. Ayan, good. In 2 Corinthians 5:17, sa ayaw nyo sa gusto kapag tinanggap nyo si Jesus, hindi nyo man na-fail, hindi man kumidlat at kumulog. Alam nyo, may transformation tayo. Tapat ang Diyos, nung sinabi niyang, you must be born again. Hindi yan big event. It is between you and the Lord. There is spiritual transformation. Doon sa 2 Corinthians 5:17, ito talaga nangyayari. Babasahin nga natin. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ,
The new creation has come. The old has gone. The new is here. One thing na talagang nag-transform kayo, your relationship with God rebuilt. Kaya kahit patay, yung sinabi ni Jesus, sinabi sa mga magpapalibing, kasi sinabi sa kanya nung isang follower niya, Panginoon, hayaan mo na akong absent muna ako kasi palilibing ko yung tatay ko. Sabi ni Jesus, sumunod ka na, huwag kang absent. Hayaan mo ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. In-address niyang patay sila. Why? Hindi sila kasama kay Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. At yun yung sinabi ni Jesus. At ang nire-refer niya doon, death in spirit. Hindi lang nila nararamdaman yun. Alam niyo, ang mga patay sa espiritu talaga, ito, makalaman. Patayan sa espiritu. Kasi yung mga walang konsensya, yung mga hindi nakukonvict sa kasalanan, patayan. Patayan. Yung sinasabi walang kaluluwa, walang konsensya. Talaga yun, patay yun. Ano pa? Yung mga may markang demonyo, no? Kasama na yung jinn doon, yung mahilig mag-jinn na sinisira nila sarili, ang mga talagang patay yun. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, buhay ka, may transformation. Una, aalagaan mo sarili mo. Mamahalin mo ang kapwa mo. Nagsisisi ka. Sa konting kasalanan, nakukonvict ka. Iba na. Kaya nga, doon mararamdaman mo parang sinusubok ka eh. Yun yung sinasabi nila, ang hirap naman maging Kristiyano. Hindi mahirap ang Kristiyano. Inaayos lang ng Panginoon ang buhay mo. Noon, komportable ka sa mga barkada mong nagdadala sa iyo sa kasalanan. Ngayon, parang ayaw mo na. Dati, ang galing mo magsinungaling, mambola, magmura, pero ngayon parang ayaw mo na. Tapos kapag nagkasinungaling ka o kaya nagmura ka, may conviction na. Kasi nag-transform ka na eh. Hindi nakikita yan. Hindi ina-announce yan. Pero sa iyo, nararamdaman mo. May nagtatransform na. Bago ka na eh. Binuhay ka na eh. Ang yung espiritu, yung konsensya mo, pinagharian na ng Diyos. Ang isipan mo, naalala mo ang salita ng Diyos. Naalala mo siya lagi. Nagkaroon ka na ng relasyon sa Kanya ng buong buo. 100%. Kaya, yung mga gusto mong kapalpakan, ayaw mo na. And then, pag binalikan mo, nahirapan ka na. Kaya sabi, ang hirap maging Kristiyano. Hindi na ako makapag-yosi. Hindi na ako makainom. Hindi na ako makatungga. At para bang, wala na akong kaibigan. Yes, kailangan yan eh. Bago ka na eh. Pakita mo yan. Ang hirap. Kung mahal mo pa sila, mahirap talaga. Pero kung tatalikdan mo lahat yan, napakadali kasi mas mahal mo ang Panginoon. Mahalin niyo ang Panginoon Diyos, magiging magaang. Wala nang pinakamasaya, pinakamalalim ang pag-ibig ay ang Panginoon. Mahalin niyo nang higit sa lahat ang Diyos kaysa sa mga crush niyo. Minsan nag-iisip tayo ng masama, no? Sabi ng Panginoon, delikado yan. Huwag ka mag-iisip ng masama. Huwag ka natitikim, ha? Huwag kayo magsawa sa ulam nyo. Kasi meron akong co-teacher. Yun ang kanyang dahilan. Eh, syempre naman, ba't ako hindi titikim? Parang ulam lang yan. May asawa na yan to. Kasi marami silang girlfriend. Parang ulam lang yan. Nakasawa naman kung lagi na lang pinirito, kaya sinigang. Tumikim ka naman ng iba. Kaya, nakakita ng crush, titikim nga. So, hindi ganun ang Kristiyano. Iwasan natin. Ha? Binigyan ka ng asawa, masatisfy ka. Binigyan ka ng anak, masatisfy ka. Huwag mo ikumpara ang anak mo. Binigyan ka ng pamilya, alagaan mo ang iyong pamilya. Unahin mo ang iyong pamilya, hindi ang bantao. Oy, ba't kayo nagkakagulo dyan? Ano yan? Talaga? O nga naman. Pag-usapan nyo.
Magplano na kayo. Ay, wala akong binabanggit. So, we are transformed kasi malakas na yung conviction eh. Yung iba naman, meron sa Pasambuaga, talagang nangyari, no? Hindi na umattend. Nung siya ay na-touch ng Holy Spirit, nung siya ay nabaptize ng Holy Spirit, tinanong siya ng pastor, ba't di ka na uma-attend? Ayoko na kasi di na ako makainom. Di na ako makasigarilyo. Nawalan ako ng gana. Gusto kong tikman uli. Buti nga, binigyan siya ng chance na magbago. Sarap nun. Dapat tuloy-tuloy tayo. Binabago kayo. Pag-igihin nyo ang inyong pagbabago sa inyo ng Diyos. You are already new creation in the sight of God. Yun ang mark. Hindi man kita, pero nangyayari na sa buhay nyo. May nangyayari na. At alam nyo, kapag kayo binago ng Panginoon, nabiiba rin ang perspective nyo. Maliban na lang kung nais nyo pa rin mandaya, wag. Nagkakaroon kayo ng talino. Nagkakaroon kayo ng patnubay. Nagkakaroon kayo ng kakaibang lakas. Nagkakaroon kayo ng inspirasyon na parang kaya nyo lahat. Yes, kaya nyo lahat. Kasi may inspirasyon eh. Purihin ng Panginoon. Yun ang mga karagdagan, mga gift sa atin ng Panginoon. And then another mark, no? Ito dito naman lumalabas talaga. Yung love is a primary identifier. Yung kanina, hindi kita, hindi obvious. Kayo lang ng Panginoon. Dito naman, dapat nakikita ng ating mga kapatiran. Love as a primary identifier. Kaya even Jesus Christ, He said, kung talagang mahal niyo ko, susunod kayo sa aking mga kautusan. And if you love one another, mapapatunayan ng mundo na kayo'y mga disipulo ko. So, this is an outward appearance of your mark as a Christian. Love. Love for God, love for others, and that agape love. Yung agape love talagang sasacrifice nyo sarili nyo. No? Kahit maliit ang sweldo nyo at inaya kayo na mag-contribute ng isang grupo dahil alang-alang lang sa gawain nyo, kahit mabigat sa bulsa, bigay nyo pa rin. No? Alang-alang sa inyong samahan, alang-alang sa inyong ministry. Doon nga pala sa Okay, nabasa natin 2 Corinthians 5:17, sa the first part ng Mark, it's not obvious. Nabuksan ba? Natawag ko. 2 Corinthians, basahin nga muna natin para 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone, nabasa na nga pala natin. Bago na kayo. Oh. Yes, it is between you and Lord. Yung pagbabagong yan kayo lang. Hindi obvious. Then next is John 13:35. John 13:35. Juan. Pakipalit. By this everyone will know that you are my disciples. Ito yung mark na obvious if you love one another. Yun ang identifier. You must show your love to others. Kaya niyo bang magpatawad ng utang? Ang hirap papatawad ka ng utang. Kaya niyo bang magpatawad sa nanakit sa inyo? Kaya niyo bang magpatawad sa mga naninira sa inyo? Isa yun. Kasi mahal mo alang-alang sa Panginoon Diyos. Hindi dahil sa mahal mo siya dahil ang ganda ng ugali. Hindi. Pangit nga ugali No? Hindi nga kamahal-mahal Pero sabi ng Panginoon, mahalin mo pa rin. Alang-alang sa Kanya. Ngumiti ka pa rin. Batiin niyo pa rin. Tanggapin mo pa rin sa bahay. Bigyan mo pa rin ng kape. Ipakita niyo na mahal niyo siya. Kasama niyo pa rin siya. Kapatiran niyo pa rin siya. Kapitbahay niyo pa rin siya. If you love one another. Hindi lang ito lang sa church, even outside the group, even outside the church. Pakita nyo na hindi kayo gagante. Kasi ang ganti sa Panginoon talaga yan Huwag kayong magpa-fight back. Hindi maganda yun. Huwag kayong maninira kung kayo'y siniraan.
Huwag kayong magsasabi ng mga masakit na bagay o pagmumura kapag kayo'y binigyan ng masakit na salita. Huwag yung mumurahin pag minura kayo. Huwag yung babatuhin ng bato. Yun na yun. Pag kayo binato ng bato. Ano yung pagbabato mo? Tinapay. Kaya lang may palaman. Yes. Actually, ang kautusan, relasyon yan. Kasi gusto niyang mabuild ang relationship niyo eh. Ayaw niyang masira ang relasyon niyo kahit na kayo ay magkaaway. Alang-alang sa Kanya. Kahit kayo ay nagdadamutang magkakapatid. Alang-alang sa Kanya. Kahit na kayo ay magkapitbahay na nag-iinggitan alang-alang sa Kanya. Pero wala dapat sa Kristiyano ang inggit. Alisin natin ang inggit, ha? Wala kang kainggitan, kundi ang ginawa ni Jesus. Gayahin natin siya. So, love for God. Kaya lahat ng yan, actually, ginagawa nyo alang-alang sa pag-ibig mo sa Kanya. Sabihin niyo pa, talagang totoo na, patawarin mo na. Huwag kayong babalik sa mga gawa niya. Maging matalino naman kayo. Ngitian nyo, batiin nyo, huwag kayong gaganti. Yun ang gusto niya. Pero kung pagiging ugali niya, ingatan nyo na, maging wise naman kayo, no? But harmless as a dove. Siyempre, alam namang lalapit ka pa rin sa Kanya. Tutulong ka pa rin sa Kanya. Binalasubas ka na nga eh. Mag-iingat ka na. Okay. Dahil kapag gumawa uli kayo ng ginawa sa inyo, maaring point niya para gawin sa inyo, hindi na yung kabaitan. Katangahan na yun. Tanga mo naman, pambihira. Ganun na nga ugali, gagawin mo pa. Ingat na. Kaya may mga tao talaga na hindi naman tayo galit. No? Umiiwas lang. Alang-alang lang na wag maulit. Kaya huwag kayo magigilty kung iba na pakikitungo nyo. Iba, sabi daw forgive and forget. Forgive. Pero kayong babalik sa mga gawa niya, huwag kayong makikisosyo uli. Alam mo namang madaya eh. So, still your love is because you love God. You love Jesus Christ. Command niya yun eh. Makisama pa rin kayo. Batiin niyo pa rin. And agape love. Andun dapat, alam niyo ang pag-ibig natin, no? Ito'y kinumpara ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, alam niyo kung ang pag-ibig niyo parang Pariseo? Yung mga magnanakaw, yung mga swindler, may pag-ibig din yan. Kaya nga sila nagnanakaw para may pakain sa pamilya eh. Kaya nga yan ang dadaya kasi gusto niya makalabang sa inyo eh. Pero yun ginagawa niya para din sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Mahal din nila ang isa't isa sa grupo nila. Dapat masikip dyan ang inyong pag-ibig. Yung bang hindi lang sa pamilya nyo, maging sa mga kakaaway nyo. Kaya yung kaiba sa Kristiyano. No, sabi niya ng Panginoon, mahalin nyo pati mga kaaway nyo. Hindi naman na pagbibigyan uli natin ang gagawin nila. Hindi. Ibig sabihin, makitungo uli tayo the same. Mag-share pa rin tayo ng Word of God. Bibisitahin pa rin natin, pero mag-iingat lang. So, kahit na sila may ginawang masama sa atin, at least, sa sinabi ng Panginoon, magtinginan pa rin kayo sa mata sa isa't isa. Huwag kayo mag-iisnaban. Yun ang ibig niyang sabihin. Pakitunguhan mo pa rin. So, mas higit ang pag-ibig mo kesa sa mga suwail. Sa kanilang grupo lang, pero tayo, beyond your group, beyond your family, beyond the church, beyond sa mga mabait na tao, maging sa masamang tao, ganun pa rin ang pakikitungo natin. Kaya sabi ni Jesus, kung ang pag-ibig niyo parang Pariseo, pakitang tao lang, sila-sila lang, wala rin. Kailangan beyond that. So, that is a mark. Yan talaga ang mark ng Kristiyano. Meron ba kayong hindi binabate? Hello? Pag nagkakasalubong kayo, nag-iisnaban, kunwari, iba nakikita, batiin nyo naman, ngitian nyo pa rin, ha? O, sa Pasko, magbigayan pa rin kayo ng regalo. Kapag may birthday, umaten pa rin kayo. Ayoko nga. Ayoko makita pagmumukha nun. Yun ang masama.
Pinatawad ko na, pero ay makita mo ka. Hindi maganda yon. Nababasa ng Diyos ang puso nyo. Patawarin nyo na. Pero may pag-iingat. Ingatan nyo ang inyong pakikitungo ulit. Kasi alam nyo na ugali eh. Then, obedience and fidelity. Isa sa mga mark ng ating buhay, pagiging Kristiyano, obedient kayo. In John 14:15, sige nga. John 14:15. John 14:15. If you love me, keep my commandments. My commands. So, sundin nyo ang kalooban niya. Marami siyang kautusan. Marami siyang gustong gawin nyo na sundin nyo siya. Una, pakitungo sa kapwa. At syempre, di naman puro kapwa. Alam niyo, unang pag-ibig, mali niyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan. Paano niyo ibigin ng Diyos? Paano niyo ibigin ng Diyos? Unang-una, sa iglesia. Nandito siya. Hello? Huwag niyong i-rationalize na ang Diyos ay kahit saan. Pwede naman sa TV. Pwede naman sa radyo. Nandun lang sa bahay. Tamad lang. O kaya nanghinayang sa pamasahe. Makisama naman tayo. Share your presence. Share your presence. Alam niyo, pinakamalaking binibigay niyo, na si-share niyo, unang-una ang inyong presensya. Share your presence. The more na nandyan kayo, maraming nabibless. The more na nandyan kayo, maraming natutuwa. The more na kayo ay nagkikita sa isa't isa, lalo nilang napapalalim ang pag-ibig nyo sa Diyos. Pero kung kayo nagtatago sa kwarto nyo, o di kaya tamad kayo umattend, you are not following the command of God. You are not loving God, you are loving yourself. Sinusunod mo lang sarili mo. Except kung may sakit ka. Except kung talagang emergency. Pero may mga Kristiyano kasi na ayoko umattend kasi makita ko lang yung naniningil sa akin. Ayoko umattend kasi nainis ako, nakita ko yung pagmumukha, dito na lang ako, lalo ako nagkakasala. Ay, mga hipokrito, mga tao, may mga ganyan. Kaya dito na lang ako sa TV, manonood na lang ako. Wala pa ako makikitang kasalanan. Mali. The first commandment of God, para kayo mag-init sa isa't isa. Even Jesus Christ, before He raised up to heaven, huwag kayong aalis, magtipon kayo, hintayin nyo. Alam nyo, ito ginagawa natin, paghintay sa Kanya. Hindi lang naman one-time giving yung Holy Spirit eh. It is continuous. Na sinabi niya, maghintay kayo. Sa bawat meeting natin, naghihintay tayo sa Kanya. At yung binibigay niya sa ating inspirasyon, anointing, alam nyo, hindi yan forever. Yan ay continuous anointing. Dapat depende sa relasyon mo sa Kanya. Depende sa paglapit mo sa Kanya. Minsan ka lang nabaptize ng Holy Spirit, akala nyo forever na yon, the same ang inyong power. Hindi. Mag-iiba yan. Kasi nalalayo kayo. Palagay nyo, pareho pa rin ang anointing. Hindi. Nalalayo na kayo eh. Ang anointing ng Panginoon, continuous na hinihingi. Ang power ng Panginoon. Even Jesus Christ, Diyos na siya. Kita niyo bago siya sumabak sa ministry, nag-communion muna. Lumalapit muna. Tumatawag muna. Hindi yan automatic ang anointing natin, ang blessing sa atin. It must be continuous relationship. Depende sa magiging relasyon mo. Bukas, makalawa, sa susunod na buwan, sa palagay mo, magiging anointed ka pa kung ikaw ay lumalayo sa Diyos. Kailangan continuous yan. Lagi kayong humihingi ng patnubay sa Panginoon. And that's why, yun din ang reason kung bakit dun sa Hebrew, huwag yung kaligtaan magtipon. Si Jesus sabi niya, huwag kayong aalis hintayin nyo. Hindi yun one-time call, hindi yun one-time command. Actually, lagi yun, continuous na yun. And then sa Hebrew, sabi nung sumulat, huwag yung kaligtaan to. Dito tayo nagpapalakasan sa isa't isa.
Ngayon, hindi mo minamahal ang ating pagtitipon. Hindi ka tumutulong. Hindi ka nagko-contribute. Sa DBBS, lumalayo ka. Nagpapalusot ka. Ang hirap yata magpa-DBBS, ano? Hindi ka nagpo-volunteer. Talagang dapat, kasama yan eh. Kasama yan. Sa Diyos yun, relasyon natin sa Diyos. Dahil paano makikita ang iyong pag-ibig sa Diyos unless ipakita mo sa church? Sa church, ito. Sa mga activities. Sa pagkitungo sa mga members. Sa pagtulong. Kasi mahal mo ang Panginoon Diyos. Baliwala sa iyo kahit nagkamali ka ng tithe, nadagdagan ng 0. 1,000 na ibibigay mo. Ay, parang nawawalan ako ng 9,000. Nadagdagan pala ng 0, naging 10,000 nilagay mo. Eh malay mo, gawain ng Panginoon talaga yon. Huwag mo nang bawiin. Talagang binigay. Talagang, yun ang kalooban niya. Ibigay niyo. Huwag kayo manghihinayang sa mga binibigay sa inyo ng Panginoon Diyos. Ibabalik. Ang Diyos ay hindi nakakalimot ng mga binibigay natin sa Kanya. Never. At hindi natin ma-outgive siya. Hindi niyo siya malalagpasan ng mga binibigay natin sa Kanya. Unang-una, Kanya naman lahat yan eh. Kanya lahat yan. At kung nagbigay man kayo ng sobra, alam sabi ng Panginoon, ibabalik niya yan, sobra-sobra din. Sobra-sobra din. Kaya huwag kayong maging kuripot sa Diyos. Huwag niyong kuriputan ng Diyos. Para hindi maging kuripot sa inyo ang Panginoon. Dumadaloy. Kaya, ang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, sa church at sa mga kapwa natin. Hindi masabing, I love you! Mahal ko kayo, Panginoon! Pero hindi naman tumutulong sa church. Sarili niya lang. So, obedience and fidelity, maging tapat-tapat kayo sa kanyang salita, sa kanyang utos, sa kanyang mga gusto. At gusto kong i-emphasize to. Alam nyo, mga kapatid, kapag wala na ng purpose sa inyo ang Panginoon, hindi na kayo makitaan ng purpose. Tapos na ang buhay nyo rito. Kaya lang daw tayo nagbubuhay dito kasi may purpose pa siya. Hingin nyo ang purpose sa Panginoon. Ano ba purpose nyo sa akin? Yun nyo makikita. Kaya manalangin kayo, umattend kayo sa church, makikita nyo anong purpose ng Panginoon sa buhay nyo. Dahil kapag wala ng purpose sa inyo ang Diyos, tapos na pala, wala na. Anong gagawin mo rito? Kukunin ka na. Babawian ka na ng buhay. Kaya lang hiningi sa Panginoon, Lord, pakita niyo ang purpose sa akin. Kung meron man akong gusto, Lord, ito ba'y kalooban niyo, loobin niyo, Panginoon, please. Okay. Sa lahat ng buhay natin, may purpose ang Panginoon Diyos. Hanapin niyo ang purpose ng Panginoon at sundin niyo to. Lifestyle, and then another manifestation is lifestyle and action. Ito sa Galatians. Ito na yung fruit, talagang fruit, ano? Yung kanina, born again, di ba kita, walang malaking event. Pero this time, may kita na talaga. Galatians 5:22 to 23. Galatians. May kita ang inyong pagiging Kristiyano. Mark of being Christian ay sa buhay nyo. Dapat makita yung pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Dapat makita sa inyo na binuhay ang inyong Espiritu. And that is the fruit of the Holy Spirit. Sige nga, Galatians chapter 5:22 to 23. Galatians. But the fruit of the Spirit is love. Since binorn again na kayo, binuhay ang inyong mga patay na Espiritu at nananahan sa inyong Espiritu ng Diyos, dapat magmanifesto. Ito dapat makita sa inyo. Love, unang-una love. Joy, peace, forbearance. Pagtitiis to, sa Tagalog, forbearance. Nagtitiis kayo. Alam nyo, katapat yan talaga is humble kayo. Hindi kayo pabigla-bigla. Hindi kayo mayabang. Yung forbearance, yung nagtitiis, handang magtiis. Hindi kayo nakipag-away yan. Kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, kasama rin yan, pagiging humble. Kasi pag humble kayo, gentle kayo eh. And self-control. Yun eh, kasama rin yun. Ito yung mga bunga rin ng love and humility. Love and humility.
Yun lang, yung joy, yung, sige, ulit nga natin. Yung joy, peace, kindness, goodness, yan, bungay ng love, and love. Pero yung forbearance, ano ba sa Tagalog ng forbearance? Di ba pagtitiis? Ano sa Tagalog? Patience. Yung nga, patience. Ano pa? Ito yung mga bunga naman ng pagiging humble natin. Next page. Gentleness. Humble din yan. Yung bunga ng humility yan. And self-control. Alam niyo si Jesus Christ, humble yan. Ay, Diyos, humble. Isa sa mga karakter ng Diyos, hindi lang love. God is a humble God. Humble siya. Unang-una, kung talagang Diyos siya, dapat i-require niya tayo lahat sambahin. Dapat isa lang talaga religion. Pero hindi niya inaalaw yon. Ano yun? Nire-respect niya ang ating damdamin, ang ating priority, ang ating isipan. Nire-respect niya because God is humble. Kahit na siya mura-murahin sa katawan ni Jesus, nakuha pa rin niya magpatawad because God is humble. Kaya yung tatlo dyan, o may ilan, yun ay bunga ng humility. Humble, because God is a humble God. Jesus Christ is a humble. At natuwa siya kay Moses. Kaya isa sa mga pinili niya si Moses, Moses is a humble, sabi, the humblest person next to Jesus Christ. Yes, humble si Moses. Unang-unang, prinsipe, bumaba. Tapos nung nag-shepherd siya, tinanggap niya maging shepherd siya, yung pala babalik siya sa pagiging leader. Nung ay maniwala sa kanya, hindi siya nagdabog. Lagi na sila sabi, kinikwentuhan niya ang Diyos kung anong ginagawa sa kanya ng mga tao. Humble siya eh. Hindi niya ginigiit yung authority niya. Humble. Moses is a humble person next to Jesus Christ. Kaya isa sa mga karakter ng Diyos na hindi natin ine-emphasize is not only just love, but humility. Kung lahat tayo humble, walang away, no? Kung lahat tayo humble, walang inggitan. Kung lahat tayo humble, walang pataasan, walang unahan, walang agawan sa pwesto. Walang lahat bigayan kasi humble eh. Pero kapag umusbong ang yabang, pag may yabang, dumarating ang chismisan. Alam niyo yung chismisan? Kaya nagchichismisan ng isang tao, kapag sinira ng isang tao, feeling nila, ay, yung bang parang elevated sila, mabuti pa siya, ganon, hindi siya ganon yung chinichismisan nila. Yes. Pag kayo nanira ng kapwa, gusto nyo lang elevate ang inyong sarili. Huwag. Kapag elevate nyo ang inyong sarili, that is pride. Kaya kung lahat tayo humble, walang gantihan. Walang pataasan. Walang asahan. Walang pintasan. Natitiis nyo. Kahit na kayo ang lagi na lang naglilinis dito. Natitiis nyo. Kahit ikaw na lang nagbibigay at yung iba hindi na. Because you are humble. Natitiis mo. Kahit na sila nauuna, pero ikaw ay nakukulela at natitiis mo. Alam mo ang Diyos ang magtataas sa'yo. Kung lahat tayo humble, lahat tayo ay may kapayapaan at kaayusan. Kaya yung nagtitiis, forbearance, yung gentleness, it is a product of humility. Lahat yan being humble. God is a God of love. God is also a humble God. Hindi siya naghahanap ng papuri. Hindi siya naghahanap talaga. Hinihintay niya lang kayo, maramdaman niyo na purihin siya. Yan ang gusto niya. Kaya, those are manifestation of mark of Christian. Now, the question is this. Kayo ba'y tunay na Kristiyano? Kayo ba'y tunay na Kristiyano? Tanungin niyo sarili niyo. Your mark should be shown naturally. Pakita niyo naturally. Lahat tayo magsitayo. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya niya hinahayaan kayo ng gawin nyo ang naiisip nyo, nadarama nyo. Pero nawa,
ito ba'y nagdadala ng kapurihan sa Diyos? Hinintay niya lang na ipakita niyo na mahal niyo ang Panginoon. Makita sa inyong buhay ang gusto niya. Makita sa inyong buhay na ayon sa kanyang salita. Hindi naman kayo gigipitin ng Panginoon, pero naghihintay lamang siya na ipakita niyo ang mark na binigay sa kanya, sa inyo, nung kayo ay ma-born again. Nung buhayin niya ang inyong espiritu at magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos. It must be shown in your outward action, outward dealing. It must be shown in your personality. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. At yan ang hinahanda niya na magiging buhay niyo sa kalangitan. Praise God. He is our Father. Praise God. He is our Father. Siya ay banal. Dapat tayo maging banal. Dapat tayo maging pag-ibig. Dapat tayo maging humble. Panginoon, salamat, Lord God, sa araw na to. Patawad, O Diyos. Salamat, Lord God, kay Jesucristo, na siya'y namatay sa krus upang magarantiyahan na, Panginoon, ang aming kapatawaran. Kaya naman sa lahat ng aming pinakitang hindi maganda, patawad. Patuloy niyo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy kayong manahan sa amin. Patuloy kayo, Lord God, manatili sa buhay namin, baguhin ang aming kaluluwa at isipan ng aming damdamin, na masunod namin ang gusto nyo at mapakita namin kung sino kami na inyong anak, Panginoon, na inadapt nyo sa kalangitan, na inadapt nyo pang walang hanggan. May pakita namin sa church at sa ibang tao outside the church upang kami magdala ng kaluwalhatian sa inyo, magdala ng salita sa ibang tao at sila rin, Lord God, makilala nila ng lubos kung sino kayo na manliligtas, umiibig din sa kanila. Salamat, Panginoon. Kaya naman, ang bawat isa narito, patuloy niyo, Lord God, subaybayan, panahanan, Lord God, ng inyong ipresensya. At ayon sa kanilang sinasabi, Panginoon, ayon sa kanilang pangako sa inyo, ayon sa kanilang pagsamba sa inyo, tulungan niyo silang sumunod sa inyong kalooban. Taas mo natin ating mga kamay. Ang Panginoon na hindi nanunumbat, puno ng pag-ibig at puno ng pagpapatawad, ay manahan sa inyo at patnubayan kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.